Duterte lineup tayo para sa malabanan ng matigil. Correct. Unahin na po natin, no, yung talagang walang baliktaran at siguradong panalo pag binoto nyo. Marcoleta, Kibuloy, Bato, at saka to si Bongo. Isunod na po natin yung tatlong abogado ng PDP, Hinlo, Lambino, at saka to si attorney. Ang pangalan attorney Bundok. Attorney Bundok. Okay. Pag-usapan po at saka sama rin natin siyempre ang ating best actor si Philip Salvador. Ayan. Tsaka sama na rin natin si Chavit Singson. At nakalimutan ko pala si Attorney Vic Rodriguez. Yan. Huwag po natin kakalimutan. Ha? Yan. Ako basta Duterte lineup. No Doc Vic pala. Mag-resign ka na, BBM. Nakakahiya ka. Hindi ka invited ni Lolo Trump. Si Idol Kuya Bads tumpak. Solid Duterte PDP laban. Straight vote po tayo. Yan. SSS, grabe yung sickness benefits. Kawawa employees, bawas o walang makukuha pag na-delay ang application. Basta solid Team Duterte lang ang kailangan boto, straight para sure win. Yan. Attorney Hinlo, wag laging kalimutan. Hindi lang sa pagmumura si Tatay Digong, action man, walk the talk. Kaya believe kami kay PRRD. Hindi naman po sa mura lang si Tatay Digong. No? Talaga pong na-emphasize lang po yung pagmumura dahil ganun talaga eh. He knows how to talk to criminals. Yung mga criminal po, hindi po yan yung ngayon po ay meron tayong drug campaign. Igagalang natin ang human rights. Bloodless drug campaign. Bloodless. Galit si Trump sa adik, kaya hindi imbitahan. Yan. Lugi ang OFW sa PhilHealth. Pag nagkasakit sa ibang bansa, hindi covered ng PhilHealth. Yan dapat ang ipaglaban ng Department of Migrant Workers. Si Recto ang galing maghanap ng pera, kung wala makita ibenta ang asset ng gobyerno. Hindi po, parte po yan ngayon ng kanila pong trabaho. Maghanap ng maibebenta. Grabe, no? Puro kurakot kasi dito sa atin, samantalang sa US, tatawagan ka kung hindi ka magpakita sa schedule mo yearly. Matitigil na ang pagsisipsip ni BBM sa US, deadma si Trump sa kanya. Nakakaawa rin kasi talagang nagpakatuta talaga tayo eh. Pero kawawa din ang Pilipinas. Dahil yung trend ba, binaliktad mo yung trend. Huwag ka, isang mura ni Duterte, billions naman ang balik ng pera. Correct. Minura niya yung mga oligarko, nagbayad ng tax eh. Di ba? Billion. Isang mura niya, PIK, tigilan niyo yung kalalaglag ng bala. O, tignan niyo. Paano ba? Bakit parang walang kalaban-laban ng Pilipinas laban sa mga korap na politiko? Binoboto po natin sila eh. No? Ngayon po, may kalaban-laban. Tayo maghanap palagi ng sa iba, no? Yung sa sarili po natin. No? Tayo po, ano ang gagawin ko para mabago ito? Di ba? Basta mga supporter ni BBM, mahinang nila lang. Sabi ni Bangag, sige lang, abutin din namin kayo. Pinagtatawanan lang ng mga drug lord. Ano nga, di ba? Ito po katotohanan bloodless. Yun ngang nakita ng mga drug lord na matindi banatan eh, di ba? Pucha, nakita niyo naman eh, hindi pa rin tumitigil sa pagbebenta ng droga. Ngayon pa ba? Ngayon pa bang bloodless sila titigil? Tamad na maghanap ng solusyon eh, kaya nagbebenta na lang sila ng asset. Kawawa next generation, sila magbabayad sa gagawa ng admin na ito. Sana may educate mga tao sa probinsya para makaboto ng tama na kandidato. Alam niyo po, kayo po makakatulong sa atin dyan. No? Ipakilala niyo po yung mga vlogger sa kanila. Ipapanood niyo po sa kanila kami. Tapos, mangampanya talaga kayo.
Sige lang, nasasabayan din namin kayo sa pagsinghot. Recorded na yan sa world data na Pinas, pinaka-top 1 gold seller. O yun nga, hindi na unawaan ng mga wala raw tayong ebidensya na nagbenta ng ginto. Anak ng pupa. Normal lang ang nagmura, ang mga magnanakaw at pulburon, normal lang din ba? Basta DDS solid po, okay po ako dyan. Mas okay ang presidente nagmumura sa mga kriminal kesa naman minumura ang taong bayan ng presidente dahil sa kaugukan. Tignan nyo po yung latest na balita, yung pulis na namaril. Oh, napatunayan po na nagsasyabu. Yun po yun eh. Kaya General Marbil, masama po masama pong tanggapin yung sinabi ninyo na hindi lahat ng mga adik tumitira ng droga, lalo na shabu, ay adik, kundi nag-extend lang ng oras. Eh, napakahirap po nun. SSS, PhilHealth, DPWH, gold reserves na bilyon-bilyon, saan napupunta? Correct. Vote straight PDP for transparency, zero graft, and corruption. Alduabe, natumbok mo. Mas okay, yan. Hindi lang binalita, pinagtatanggol pa ni Recto. Boss, ano pala balita sa subway project ni PRD? Di ba nag-start na yan? Alam nyo po kasi, no? Ito po katotohanan. Ito, narinig ko lang rito kay Shelo Magno. Huwag po dun sa isang Magno. Dito kayo kay Shelo. Ipinagpapauna ko po si Shelo Magno Dilawan, no? Okay sana naman sinasabi niya, kaya lang bumibira sa Duterte, pero doon lang tayo sa okay. Kasi professor of economics yan eh. Ang sabi niya, yung mga big ticket na may pondo na katulad niyan subway, dapat pinupondohan din po natin yan. Bakit? Kasi may mga right of way, di ba? Yan po, kaya yung sinasabi nila si Pinoy, kay Pinoy pa yung Skyway na yan eh. Kay Pinoy nga, hindi naman malutas yung mga right of way, etc. O, sa kwento ni Villar, Mark Villar, sila daw talaga nag-ayos niyang mga right of way. Si Duterte talaga, panahon talaga ni Duterte yan. Kaya Skyway, panahon talaga ni Duterte yan. Pwede nagsimula sa inyo tapos hindi matutuloy. Dahil yung mga susunod, palpak, 'di ba? O katulad niyan subway. Hindi niyo pinupondohan yung mga kakibat. Meron po 'yan eh. Yung subway po foreign assisted, 'di ba? Pero dapat meron din pong mga budget ka para diyan kasi hindi po nila sagot yung mga right of way at iba pang problema. O ano po sabi ni Shelo Magno? Mataas nga yung DPWH. Eh panay ano naman, panay mga multipurpose building, panay mga flood control project, maliliit na mga eskinita. Alam niyo yun? Para talaga sa mga boto lang eh. Kaya nga ang tawag ni Drilon, di ba? Hindi po kami Si Drilon po nagsasabi na yan ay pork barrel. Team Dilawan at Team Marcos, Tulpo, Makabayan Black. Isang mga bituka yan. Huwag niyong iboto yung mga yan. Okay, marami po kayong gustong iboto dahil akala nyo magagaling. Hindi po usapin ang galing minsan eh. Magaling ka nga. Ginagamit ka naman. Tignan mo yung mga magagaling. Si Chis Escudero. Waiter lang, di ba? Magaling yan, pero tignan nyo po kung paano niya suportahan yung mga budget. Akap lang katapat ni Chis Escudero. Akap lang ang katapat. Yung katapat po ng mga magagaling, kwarta-kwarta lang yan. Tanong ko po sa inyo, sino po sa mga kandidato na sinasabi nyo magaling, kandidato ni Marcos, ang bumatikos dito sa budget? Tahimik po. Sila Tito Soto, Lacson, no? Yan si Tol Tolentino, Tol. Basura ka na, Tol. Yan si Abalos. Itong mga iba pa. Pero siyempre, yung mga artista dyan, wala ka talaga asahan dyan. Wala ka asahan dyan kay Ramon Revilla. Panghuli niyan, idadaan na naman tayo sa budots niyan. Wala ka asahan kay Pacquiao. Sabi ni Pacquiao, nung kandidato siya presidente, kalaban si Marcos eh.
Corruption eh. Ngayon, paano mo masasabi na corrupt daw? Number 1 tayo sa ekonomiya. Ang tindi ni Pacquiao eh. Yan ang gagawin yung senador uli. Number 1 daw tayo sa ekonomiya. Pa tayo kailan pa nangyari yun? Number 1 tayo sa ekonomiya. Anak ng pupa. Saang panaginip mo yan? Kahit si Tulfo, lalo na po yung mga Tulfo. Iboboto nyo yung mga Tulfo, pang maliitan lang. Totoo po, nakakatulong sila, no, sa mga programa nila. Pero pang maliitan lang po yan, hindi po. Ano na ba nagawa ni Rapi Tulfo? Na batas. Si Erwin Tulfo nga, hindi may paliwanag hanggang ngayon. Erich Sylvester Tulfo. Kumusta naman, Erich Sylvester Tulfo? Kumusta ka naman? Yun nga, hindi maipaliwanag ni Tulfo eh. Lalo na yung kapatid niya. Naku, yun ang pinaka-Inglesero. As much as mga American accent. Pati issue sa PCSO, wala na balita. Ngayon po, 6 ang tumama sa loob ng 1 buwan noong December. Mantakin ko pong isipin, no? Kahit na ano pong isip ang gawin ko. 6 ang tatama sa loob ng 1 buwan. 6 na major. Talagang antindi talaga eh. May nangyari ba dyan? Investigasyon sa PCSO? Wala. Probable ba naman daw si Erwin Tulfo na mananalo siya? Nag-congrats na si Goma. Siya nagsabi. Si Erwin Tulfo nagsabi, kaya nga natawa si Richard Gomez. Siguro sabi ni Richard, ang hangin talaga ng mga to. Alam niyo po yung mayayabang, galit sa kapwa mayabang. At least si Richard Gomez, kahit na ano po sabihin natin na mayabang siya, iba po talaga yung umawa ka talaga eh. Yung naging mayor ka talaga eh. Kasi marunong ka magpatakbo eh. Yung mga hindi mga naging mayor na mga broadcaster tapos senador agad. Broadcaster tapos congressman agad. Tulfo, nanluloko lang sila. May mga problema sa Tulfo. Pare-pareho sila, no? Babae, ang daming ano eh. Tama, pwede magyabang si Goma kasi you can fake experience unlike nung pa-accent lang. Kasi sinasabi ni Goma yung nangyari sa Ormoc eh. Mula po sila po yung number 1 sa droga. Tapos nung panahon ni Tatay Digong, sinabayan niya, no? Yung kampanya ni Duterte. Ngayon, isa na raw siya sa pinakamaunlad dun sa region nila. Si Migaon. Yung mga winners ng loto, di pangkaraniwan. Ang daming magic sa admin ni BBM. Boss, may bagong movie si Daryl Yap. Mga rapist ni Pepsi Paloma. Anong epekto nito kay Tito Soto? Alam niyo po, regardless po, wag na po nating iboto yung lahat ng BBM senatoriables. Alam niyo kung bakit? Tahimik po sila ngayon. Wala, dehin bokiki sila nung ang mga Duterte ay inuusig. No? Alam niyo, bilib pa ako kahit ganun po si Richard Gomez. Naastigan ako dyan dati kay Richard Gomez, pero yung mag-asawang Gomez na yan, nakita niyo po, talagang against all odds. Alam ko, saan ba yung Ormoc? Leyte din ba yan? Leyte ba yung Ormoc? O di halos ano nila si ano. Kaya sabi ko nga, buti pa to sila Richard Gomez, no? Pinagtanggol yung war on drugs. Yan pong lahat ng yan, karamihan po dyan na-identify dati kay Duterte. No? Huwag nyo na pong iboto lahat yan. Hindi lang po si Pacquiao, si Tito Soto, lahat po sila. Kung ngayon pa lang, okay lang sa kanila eh. Okay lang sa kanila yung mga walang katapusang ayuda. Okay lang sa kanila na ang imbestigahan lang na imbestigahan si Duterte. Okay lang sa kanila yung nawawalang mga flood control project. Okay lang sa kanila yung AKAP. Richard Gomez lang yung congressman, no? Na talagang
Maliban dun sa mga natira kay Duterte. Sino yung si Ungab. Si Ungab. Putya, the rest. Kaya ako, bilib ako dun sa mga taong hindi nila binebenta yung kanilang na-experience nila yun eh. Na tama yung war on drugs ni Tatay Digong. Ito pong mga politiko natin, kahit alam nilang tama yung war on drugs ni Tatay Digong, para lang makapagsipsip sa may control ng budget. Sino po ba may mga control ng budget? Siyempre si Martin tsaka si Saldico. Para lang po sumipsip kay Martin at kay Saldico. Tatalikuran na po nila yung mga pakinabang ng war on drugs. Pag athlete kasi boss, gaya ni Goma, di masisikmura, i-downgrade sarili nila. Kumbaga hindi sila benta maglaro. Correct. Kahit po yan si Goma ay hindi naman natin masasabing super athlete. Pero iba kasi yung disiplina ng pagiging atleta no? Pinasok mo yung bagay na yan. Marami po kasi, ang tagal-tagal ng senador, parang wala pa rin silbi. Ang tagal-tagal ng congressman, parang wala pa rin mga silbi. Diana Kindangan, Kinjagan, thank you very much sa $499 na pangkape. Iyan. Ayan, mga kabatas natin. Mga Tulfo, tahimik, alluded na Rafi tulog, si Erwin Islang ang sagwa, sidekick ni Tamba. Ilang araw na po yan na laman ng balita yung kanyang Erich Sylvester Tulfo. Hindi ka kikibo? Aba, ibig mo sabihin, may tendency ka na wag kumibo sa mga issues? Bakit nyo iboboto yung mga yan? Di ba? Sarili mong issue, wala kang dehin bukikika eh. Totoo ba yan na nameke ka ng identity para maging US citizen? Bakit hindi ka kumikibo? Paano pa pag merong issues? Hindi ka rin kikibo? Bakit pa namin kayo iboboto? Alam nyo po, pantabla po natin, alam na natin yan, yung mga congressman, kung sino po nakaupo, doon yung mga yan. Nung si Duterte po nakaupo, hawak niya yung Congress. Yung mga congressman, yung HOR. Wala po tayong problema dyan. Baliktarin talaga yung mga congressman. Pero ang mga senador po, ang delikado. Etong mga ugali na to ni Erwin Tulfo, sarili niya nga, hindi niya mapagtanggol kung tama ba yung tama ba yung akusasyon sa kanya. Simple lang yung akusasyon. Pineke mo yung mga papeles mo para ka makakuha ng US citizenship. Ilong property sa Makati, binawi ni PRRD sa mga preto dahil di nagbabayad ng buwis. Correct. Biruin mo yun Kinuha ni PRRD yan. Di ba? Tapos ibebenta lang ni Marcos. Pwede mo pong gamitin yun Malaki pong pagkakakitaan yun Ibang klase talaga utak nyo. Sa kanila, kahit walang matira sa Pilipinas, basta sa panahon nila, ito po tandaan nyo. Dati po ako nag-special offer. Lahat po na nagbebenta, merong may komisyon. Pag may binenta, may perinibitize, meron pong kumita dyan. Siyempre, hindi natin mapapatunayan yan dahil alam nga naman mag-komisyon yan ng lantaran. Pero hindi ka po magbebenta na wala kang komisyon. Kaya doon nyo kabibiliban si Tatay Digong. Si Tatay Digong, panahon ng pandemya, justified lahat. Benta niya yung buong cultural center, ibenta niya yung lahat ng pag-aari ng Pilipinas. Pwede. Ang daming pangangailangan ng panahon ng pandemya pero hindi niya ginawa. Eto, walang pandemya. Walang pandemya. Walang malalaking proyekto. Benta dito, benta dun. Pansin ko lahat ng vlogger ni Digong may alam sa batas at matitino. Boss Badong, mga kawatan ng mga nakaupo, okay lalo na si Tamba. Ayan yung problema Pero kumikibo ba yung mga senatoriables ni BBM? Wala. Boss Baz, kaya hindi imbitado si Bangag kasi galit si Trump sa adik.
Kita nyo. Yan pala dahilan. Mga tulpo, Sir Bats, mga small time lang kayang sitayin. Pero takot sa bangag. Kaya nga eh, sabi ko nga, kukumpara nyo yung tapang ng Duterte. Bakit? May kinalaban ba yung mga yan na oligarko? Si Duterte, pinakamatitinding oligarko sa Pilipinas. Kaya nga hindi na ano eh. Ha? Kaya nga hindi na talagang pinagtutulungan na ng mga oligarko ngayon. Kasi hirap na hirap silang magnakaw noon eh. Panahon ni Duterte. Boss Bats, totoo ba upod na daw ngayon si BP Sara? Alam niyo po, hindi po ako wala po sa akin yung hula-hula eh. Balita po, nagre-react ako. Ibang mga vlogger po yung mga they see the future. Ako po, wala pong futuristic. Ang alam ko po, meron election ngayon, bumoto tayo. Lagi po yung faith natin, lagi po yung ating, kasi ang dami po hanap ng hanap, no? Hanap ano na ginagawa ng militar, ano na ginagawa ng pulis, ano na ginagawa ng ibang tao. Ang tanong ko, ano ginagawa nyo? Di ba? Kasi po yung mga nagpupunta na EDSA, yung mga nagrarally sa mga liwasang Bonifacio pagka nagpapatawag ng mga rally. Sa totoo lang po, wala po kaming panghinayang sa aming mga ginawa. Yung mga hindi nagpupunta ng EDSA, yun pong naninita, bakit kayo punta ng EDSA? Wala naman nangyayari. O yun po sila po yung nanghihinayang. Pero kami po nagpunta ng EDSA, napakasarap po. Kaya ito, January 13, sasama na naman po kami sa Iglesia ni Cristo. Marilu Pontino, ang galing nyo po magpaliwanag, Sir Badong. Kaya naging avid fan nyo ako. Araw-araw nakikinig ako sa inyo. Happy New Year po. Maraming salamat, Marilu. Merlin. Boss Badong, real talk. Nagpatulong ako dyan kay Tulpo para sa anak ko. Nasa ospital, 50-50. Na natakot kay Congressman Kuwa ng Quirino Province at Tulpo. Walang awa yan. Sa aming OFW, Tulpok, sabi, mahal kaming OFW. Kita mo, hindi ka pala nakakatulong. Sir Efren Infante, wala tayong magagawa. Si Boss Buds may pinipilit. Yang iba para jakita niya. Sorry po, sir. Hindi po. Pasensya. Ito. Sino ba ito nagsabi? Sorina Jabana. Yan po si Ate Melby. Kasama ko po yan. Vlogger po yan. No? Kasama po kami magkasahod niya, sahog kami niya ng kumakain, nagpapainit, no? Wag niyo naman po akong intrigahin, no? Sasabihin niyo pa wala tayong magagawa, si Boss Buds may pinipili yan, iba. Ang kultura po na ang nakagawian po natin dito, magpakape po kayo, no? Magpakape po kayo. O kaya mag-member kayo. No? Hindi po, wag niyo po akong siraan diyan sa mga may pinipili ako. Vlogger po yan na kasama ko kahit saan eh. Namimili lang ang mga tulpo ng tutulungan nila. Dapat mag-trending ang istorya sa sitwasyon na tutulungan nila. Publicity lang. Okay lang yan kahit di mabigyan ng jacket. Ako nga, vlogger din. Iba nga lang content, kaya tayo nandito para makinig sa payo sa politika. Inaabangan ng vlogs mo po, sir. Kami mag-asawa, hindi INC, pero sama kami sa rally na INC dito sa Davao. Yan.